Isang buwan bago ang pagdaraos ng 2025 midterm elections sa bansa, nagsagawa ng Interagency Command Conference kahapon ang ilang opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa Camp Aguinaldo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inilatag ng mga otoridad ang kanilang pag-aanda para sa ipatutupad na seguridad ngayong darating na halalan. Muling sinabi ng COMELEC na gusto nila na lahat ng private armed groups o PAG sa bansa ay dapat mabuwag bago ang eleksyon dahil maaari silang magamit sa karahasan o ng mga politiko. Nalatag na rin kanina yung kahandaan nila doon sa mga red category areas na meron sa buong bansa. Ang PNP at AFP at kahit ang Coast Guard, nagpreposition na sila ng hindi lang tropa o hindi mga kagamitan. Ayon naman kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, 3 na lang ang binabantayan nilang PAGs. Meron po kaming existing dun sa BARM na isa. Then dun sa Region 3, iniintay lang po namin yung delisting po. So more or less ang nasa listahan po namin last time is 3, but isa lang po yung talagang active. Dalawa need for delisting lang po. Ang delisting sa Joint Military and Police. Tiniyak ng PNP at AFP na buo ang kanilang suporta para sa pagdaraos ng mapayapang halalan. Muling pinaalalahanan ng mga ito ang kanilang mga tauhan na manatiling apolitical o huwag makisausaw sa politika. Dagdag pa ng PNP ang nangyaring pagpatay sa election officer ng COMELEC sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte ay walang kinalaman sa politika. Sa ngayon, normal pa naman anila ang operasyon sa nasabing bayan at bukas ay naasahang pupunta doon ang itinalagang commissioner in charge ng COMELEC na si Commissioner Noli Pipo para pulungin ang local authorities doon. This is not election related. This is more of a personal grudge. Yung pagkapatay po dun sa mag-asawa po. Samantala, ni-revive o muling binuhay ang Task Force Abra kasunod na rin ito ng mga insidente ng karahasan doon. Lahat ng mga report na may kinalaman sa eleksyon ay tututukan at re-respondihan ng Task Force. May espesyal na grupo ng Philippine National Police at syempre may kasama yan na AFP contingent ang nakatutok sa mga lugar na yan sapagkat nakikita nga nila yung pagtaas ng shooting incidents dyan sa mga area na yan. Sa ngayon, wala pang desisyon ang komisyon kung isasailalim din ba sa COMELEC control ang probinsya ng Abra. Sa nakaraang 2 eleksyon ay may mga lugar doon ang nasa ilalim ng COMELEC control. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.